At sa pagkakataong ito ay makakausap natin si Congresswoman Isabel Zamora, miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang gabi po, Kong Zamora. Si Ryan Lisiges po ito at Sheila Natividad ng PTV Ulat Bayan. Hi, good evening po, Ryan and Sheila, and Yeah. good evening po sa lahat ng tagapakinig po natin. Yes po. Kung tatapusin na po ba yung presentasyon ng Article 4 kapag tumistigo na si NBI Director Melvin Matibag at tungkol saan po yung kanyang magiging testimonya, Kong? That's correct, no? Sinabi naman po natin that Director Matibag will be our last witness for Article 4. Yung testimony niya po, well, of course, I cannot divulge his testimony, but in essence, pagtatahi-tahiin niya po yung kwento na nag-umpisa doon sa ating agent Kalilong who authenticated the video kung saan po nagbanta ang ating Vice President sa buhay ng ating Pangulo, First Lady and former Speaker of the House. And then yung susunod po, yung si Attorney Lotto, who was the chief, the head of the division na nag-imbestiga po dun sa pagbabanta. So, Director Matibag will tie the whole story and will probably say that this is a continuing investigation. Kong, bakit po nagpa siya yung prosecution na iurong na yung pagpapatawag sa iba nating testigo, particularly kay Attorney Zulaika Lopez, kahit na nilinaw na ito ng prosecution from last week na magkakaroon nga ng corroboration kung ipapatawag pa sila? That's correct. Unang-una, ayaw naman natin pahabain ang trial, lalo na kung kumpleto naman ang ating ebidensya. For Article 4, the main evidence is the video. Because what is in question here is kung yung pagbabanta ba niya na nakuha sa video na panood nating lahat ay sapat to say that there is betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. Hindi po ito isang criminal case kung saan dapat maging technical tayo at hanapin natin ang mga elemento ng isang krimen. So ito po, ang tanong lang natin, sa pagbabanta po ng ating respondent na si Vice President Sara Duterte, fit pa ba po siya o dapat ba po siya manatili bilang Vice President? Kung I understand The rest po will just be corroborative, meaning pandagdag lang po kung pwede natin tanggalin na lang yung ibang witnesses dahil sapat na nga ang ating ebidensya, mas makakabuti po yun dahil hindi natatagal ang trial. Alright. Kung I understand, last week naging mainit yung talakayan at palitan ng diskusyon ng magkabilang panig. Pero para po sa ating mga kababayan na hindi nasundan yung impeachment trial last week, ano-ano po yung pinakamahalagang ebidensya o testimonya na nailatag po ninyo, Kong? Okay. So, yung una nga po nating witness, si Agent Kalilong, nag-authenticate siya, meaning pinatunayan niya na yung video ay hindi AI, tunay na video po yun kung saan napanood nga natin ang pagbabanta ng ating Vice Presidente. At sinabi po niya na kasali siya sa isang investigation, sa isang team na nag-investigate nitong video na ito. So, nakita naman natin na maski yung depensa, ginamit din itong video na ito, kaya wala pong question kung authentic ba ito. Bakit natin pinakita pa kung authentic, no? Dahil nga ipapalabas natin sa korte yung video. And under the rules on evidence, that is required. The authentication of documents or the authentication of video is required. Ngayon naman po, yung kay Attorney Lotto, who was the chief of the Cybercrime Division, ang mahalaga po sa kanyang testimonya ay yung kanyang pahayag na the threat was actual, was real, and was serious. At the NBI, the National Bureau of Investigation, considered it to be such. That's why nag-conduct nga sila ng malalim na investigation.
Attorney Lotok said na ginawa nila lahat ng steps para sa investigation at kaya po nila ginawa ito dahil ayaw po nilang mag-cause ng chaos or anarchy. Sinabi po ni Attorney Lotok na papayagan natin na may ganyan po sa ating gobyerno, lalo na sa posisyon ng Vice President, then people might believe that there is reason to cause uprising against the government. Kung sa darating po na Lunes, nakataktang desisyon na ng Senate Impeachment Court kung papayagan na maipasabina yung ilan sa mga financial records kabilang yung bank, tax at AMLAC records ng ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio, though yung mga mailalatag kasi na ebidensya or yung mga magiging sufficient na evidence na nakapaloob dito sa BIR box ay maaaring maging sufficient sa Article 2 pa kung di ako nagkakamali pagdating po doon sa usapin ng umano'y unexplained wealth. Kung sakali po na mapapayagan na maipasabina itong financial records o kung sakaling hindi naman, meron po bang magiging backup plan ang prosecution panel or how confident are you po na maipasa sa sabina po itong financial records na ito? Okay. As regards the role of the Senate, of the impeachment court, syempre hindi tayo makakasigurado kung papayagan po nila, kung bibigyan po nila tayo ng, if they will allow it, di ba po? Of course, sinabi po natin na yung Senate Impeachment Court through other, kunya po binanggit ni Attorney Chel Diokno, no, na si Senator Alan Cayetano agreed in the Senate impeachment court during the time of the Corona trial. Sinabi po niya na dapat ilabas yung bank documents, the initial deposits, as opening documents nung trial. So, sana po na maalala ito ng ating mga senador at payagan nila ang pagbukas nitong records na ito. In any case, kung hindi man po pumayag, there's no way to obtain this, dapat natin maalala that we have enough evidence to sustain the prosecution of unexplained wealth. Na ipakita na naman din po noon sa Committee on Justice yung ebidensya patungkol po sa unexplained wealth. And we have that existing right now. Alright, parang maraming abangan sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte this week. Anyway, maraming salamat po, Congresswoman Isabel Zamora. Magandang gabi po.